Diyos marhay na aga. At dahil isang linggo kami walang pasok, pupunta tayo ngayon sa Palawan. Dito nga pala ako sa ilog nanguha ng susunong nakaraang vlog ko. Medyo malapit lang naman dito sa amin ang Palawan. At nakarating na agad tayo. Welcome to Palawan! Kala mo naman talaga ay nasa Palawan. Yung kukunin talaga namin dito ay yung Palawan. Yan nga pala yung tinatawag na Palawan dito sa amin. Malalaki ang mga dahon at matataas. Niluluto yan at ginagawang pang merienda. Hindi yung dahon ha, yung nasa ilalim kailangan pang bunutin. Pero yung talbos niyan ay pwedeng lutuin at gawing pang ulam. Pwede mong gataan o kaya sabawan. Etong Palawan pala ay nabubuhay sila sa may tubig at madali rin silang dumami. Sa pagkuha nito ay hindi basta-basta. Kailangan mong hanapin yung may bulaklak para kapag naluto ay malambot, hindi yung parang hilaw pa rin. O kaya naman dito sa Bicol, masapog, hindi rasaw. Nakakita na nga pala kami ng may bulaklak. Nagpasama nga pala kami kay tatay kasi hindi ko kayang magbunot ng mag-isa. Inalisan nga muna ni Tata Lando ng mga dahon. Sa pagkuha nga pala nito ay kailangan gumamit ng landok o kaya naman kahit ano basta't mapuputol yung ugat ng Palawan para madali na lang siyang maitumba. Medyo mahirap nga ang pagkuha nito lalo na kung ganito kalalim ang tubig. Pero mas mahirap kung magkaiba kayo ng direksyon ng pagtula. O diba parang wala naman akong naitulong. Kaya naman lumipat ako dun sa kabila. Medyo nahirapan nga kami ni Tata Lando sa pagpatumba nito. Ay si Tata Lando lang naman pala kasi wala naman akong naitulong. Nung natumba na nga ay pinutol na yung mga dahon. Imbis nga na itapon ko ay kung ano-ano pa yung ginagawa ko. Pero dati pangarap ko talaga maging model. At ngayon nagkatotoo na nga. Kaso nga lang model ng Palawan. Parang nakakagulo lang talaga ako dito. Sobrang bigat nga nito kasi kasama yung putik sa puno. Kaya naman nahirapan talaga kami. Pero kahit papano ay may naitulong na ako. Kung titingnan mo nga ito ay parang sobrang laki. Puro lang yan putik at yung maliliit na Palawan. At pwede pa nga yan itanim para dumami pa. Pero 5 taon yung hihintayin mo para makapag-harvest nito. Napakatagal nga na panahon pero sulit naman kasi sobrang sarap talaga nito. Madali nga lang naman ito tumubo lalo na kapag may tubig. Siguraduhin mo lang na walang lintay yung tataniman mo kasi kung meron ay naku. Kapag nga nag-harvest nito ay hindi mo talaga maiiwasan na masama yung maliliit na Palawan kasi nakadikit talaga sa mismong puno. Kung bagay yung kukunin mo lang yung nana, yung una mong tinanim. Kaya naman yung mga anak niya kailangan mo ulit itanim kasi kawawa naman. Diretso na nga pala binalata ni tatay. At pagkatapos tinanim ko naman itong maliliit na Palawan para pagkalipas ng 5 taon meron na naman tayong aanihin. Itinusok ko nga lang pala ito sa malambot na parte. Natatakot nga ako baka pagahon ko may nakadikit na nalinta sa paa ko. Sobrang takot talaga ako dyan kahit noon pa. Bali 3 nga pala yung tinanim ko. Kaya 3 puno ang aanihin natin pagkatapos ng 5 taon. Ito nga pala yung bulaklak ng Palawan. Pagkatapos ko nga pala magtanim ay tinapon ko na itong mga tinanggal na dahon. Yung Palawan pala ay mayroong mga tinik. Kaya naman hindi talaga madala ang pagkuha nito. Hinugasan ko na pala ito sa gripo para maalis yung mga natirang putik. Naghugas na nga rin ako kasi amoy putik na ako. Muntik na nga ako matumba kasi napakadulas ng bato. At pagkatapos nga naglakad na kami pa uwi. Pagkarating sa bahay ay pinaghati-hati ko na. Ang ganda nga ng pagkakahati ko kasi hindi pantay. Bali hati-hatiin ko lang ito sa maliliit para mabilis maluto. Yung gagawin ko nga pala dito ay gagataan ko. Ang tawag niyan dito sa amin ay pinakro or pwede naman siyang nilaga lang. Pero para sa akin mas gusto ko yung ginataan nito. Napakasarap nga nito at isa ito sa paborito kong pangmeryenda. Libre nga lang pala yan pati yung tubig dito sa amin. Kaya kahit 10 beses ka maligo sa isang araw ay okay lang. Pagkatapos ko nga pala hinugasan ko na ito ng maayos. At magbabalat na tayo ng nyog panggata. Madali nga lang naman ito balatan kasi nabasa ng ulan. Pati nga pala yung nagbabalat ay nabasa rin ng ulan. Kaya naman kung mapapansin nyo barado yung ilong. Pagkatapos ay inalis ko na yung sabaw ng nyog. At nung napigana nilagay ko na sa kaldero ang gata. Nilagyan ko nga rin pala ito ng asin. At nung malapit na maluto, nilagyan ko na ng asukal pampatamis. At minekos-mekos ko na. At naluto na nga, kaya naman magmemeryenda na tayo. Natatakam na talaga ako kasi napaka-creamy. Ganito yung ginataang Palawan dito sa amin. O tinatawag namin itong pinakro. Sa inyo, ano naman ang tawag nito? Nung makahain na nga ako, ay kumain na kami. Masarap nga din pala ito i-partner sa kape. Shoutout nga po pala kay Kuya Ferdy Sculyar, Richelle Saladena from Bulan, Sorsogon, Lexi Garcia Galit, Danilo Rosales, Rigi Arca from Magallanes, Sorsogon, Lorna Buere from Ragay Kamsur, at kay George Folgueras. Maraming salamat nga po pala sa walang sawa niyong suporta sa aking vlog. At hanggang dito na lang muna, hanggang sa susunod ulit.